papuri ating awitin. Magpapasalamat sa Kanya. At si Master ang muli natin doon sa bagong lupa. Nakasulat kaligayahang tunay sa mga tirahang malaginto na hinanda na ni Master doon sa lupa na bago. Ang kaligayahan ay di na magtatagal. Ang kaligayahan wala ng kamatayan. Dahil ang araw ay malapit na tayo'y magkakasama. Ang pangako ng ating Ama na tayong lahat gagantimpalaan sa ating mga ginawa doon sa kaharian. Mga kapatid at mga kaibigan, kumusta kayo lahat? Sa pangalan ng PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Taos puso kaming maganyaya sa inyo na magikinig sa aming programa, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo, ay umaasa na sana ang pagpapala ni Master ay suma sa inyo at bigyan kayo ng mabuti at malusog na pangangatawan at malinaw na pag-iisip upang sa ganun ay lubos ninyong maunawaan ang mga katotohanan nga pag-aralan natin ngayon. Mga katotohanan nga lahat nakasulat sa Biblia, at kung mayroon mang mga referensya nga babasahin po namin, ito ay binabasa namin upang hindi sumalungat sa banal na aklat. At ito po ang programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ay mapakinggan dito sa himpilan ng Kabusis Power Radio sa araw kita ng Sabado sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At sa Runda FM sa Kidapawan, sa Teleradyo, mapakinggan po ang programa po namin sa oras sa alas 5 hanggang alas 6 ng gabi tuwing linggo. At ngayon, makakasama pa po natin ang mga kapatid na mga ministro sa PEDM. Ito naman po si Brother Danilo Nakwa. At ito naman po si Brother Jason Lopez. At ako naman po si Arturo Saltarin. At ito naman po si Brother Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po si Rudy Camos. At ito naman po kapatid Lloyd Viñas. At ito naman po ang inyong lingkod, John Maynard Magalso. At ito naman po ang yung Brother Pepe Lopez. At ito naman po yung lingkod, Brother Jerry Villacoro Amudia. At ito po si kapatid na Rumira Matamos. At ngayon, ibalik ko mo kay kapatid na Hermogenes Macarayo upang talakayin ang ating tema. Bago po natin tatalakayin ng ating tema, binabati po natin ang ating pinakamamahal na General President and Founder ng ICAGSI o UCAGSI, Ma'am Lilia Tuunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating General Secretary, Ma'am Lisa Subak. Kumusta, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At binabati po natin ang ating Legal Counsel sa PEDM, si Atty. Pampilo Agbong. Magandang hapon po sa iyo, Atty., at sa iyong buong sambahayan. At ngayon, bago po natin tatalakayin, kapatid na Dani, ang paksa po natin ngayon, ay pag-usapan po muna natin ang tungkol sa PEDM. Ano ba ang kalagayan ng PEDM pag ang pag-usapan natin ay tungkol sa legal na pamamaraan? Ang legal na status o estado ng ating PEDM, Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Ito ay natatag noong December 29, 2023 at na-register sa Securities and Exchange Commission noong Marso 6, 2024. At ang mga layunin ng ating PEDM o ating grupo ay number 1, pagpalaganap sa pananampalataya at Ebanghelyo sa Espiritu Santo
at nangaral sa mga espiritual na pag-aaral sa katapatan, sinseridad, karangalan, at maawain. At mayroon na itong ibang pakay na pagpagaling sa mga taong may karamdaman sa pamagitan ng mga salita ng Diyos at pagbigay lunas sa mga may kailangan ng dental na pangailangan. At ang pinaka-importante nito na qualification sa mga membro ay magkaroon o mayroong mabuting relasyon at katayuan sa iba't ibang reliyon. So yan ang mga katayuan ng ating estado sa ating grupo. Ang layunin bakit itinatag ang relihiyon na PEDM upang ipalaganap ang pananalig ng tao sa Espiritu Santo, lalo na ngayon sa panahon po natin. At ang mga gawain sa mga nasa loob sa relihiyon na PEDM ay pagbigay tulong sa mga taong nangangailangan na mayroong mga karamdaman na mga sakit. Sa pamamagitan sa paggagamot espiritual, ginamit ang mga salita na binigay ni Master sa na ang lahat ng mga tao ay maliligtas. Pero hindi lahat maliligtas. Ano ang pruweba sa sinabi ko? Dito sa Ezekiel, babasahin ko sa Ezekiel 3:18 hanggang 19. Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang, mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad upang iligtas ang kanyang buhay. Ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Ang kaligtasan ng mga lingkod ng Panginoong Diyos, kung tutuparin ng mga lingkod ng Panginoong Diyos ang mga tungkulin bilang mga tagapaglingkod ng Panginoong Diyos upang ipaliwanag sa mga tao para makatanggap ng kaligtasan. Pero kung ang mga lingkod ng Panginoong Diyos may pagkukulang, sisingilin ng Panginoong Diyos ang buhay ng mga tao na hindi nakatanggap ng kaligtasan. Yan ang nabasa po natin sa banal na aklat. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, lalo na sa mga ginigiliw po namin, tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, mahalaga po na susuriin po ninyo, lalo na ang doktrina sa PEDM, kung ano ang doktrina sa PEDM. Kasi naisulat sa bylaws na sa PEDM, ang isa na layunin, bakit itinatag ang relihiyon na PEDM upang ipalaganap ang pananalig sa mga tao sa Espiritu Santo upang makatanggap ng kaligtasan. Ang masabi lang namin, mga kapatid na mga kaibigan, pakinggan ninyo ang programa namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, ang nabasa po natin sa Biblia, mahalaga ang kaligtasan para sa tao. Kasi hindi lahat makatanggap sa kaligtasan. Kung ang lahat ng mga tao makatanggap ng kaligtasan, hindi na hangad ng Panginoong Diyos. O ibig niya nga ang lahat ng mga tao makatanggap ng kaligtasan. Ngayon, ang isa sa mga nakasulat sa Biblia na dapat bigyang pansin sa mga tao, lalo na natin na mga ngaral dito sa PEDM, mga ministro ng PEDM, tungkulin po natin ang pagpaliwanag, lalo na sa mga programa po natin sa radio station o sino man nga makaharap po natin, tungkulin po natin ang pagpaliwanag sa kanila, lalo na sa mga nagtanong-tanong sa atin kung ano ang doktrina po natin. Lalo na mayroong mga isinulat sa Biblia na mga hula na malapit nang natupad. Saan po natin mabasa, kapatid na JM, na mayroong isinulat sa Biblia na mga hula at sabi sa nakasulat sa Biblia malapit nang matutupad? Mayroon ba po tayong pruweba sa banal na aklat na mababasa po natin? Mayroon po, kapatid na Brad Macarayo. Ito, basahin natin ang salita ng Diyos. Sa 1:3 ng pahayag, ito po ang nakasulat. Sa pahayag, ang salita ng Diyos na translation na Biblia. Ito po ang nakasulat. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito, kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat
ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Maliwanag po sa nabasa sa banal na aklat. Mapalad ang mga taong bumabasa, ang tinutukoy, ang mga tagapaglingkod ng Panginoong Diyos. At ang sinabi sa talata na ito, at ang mga nakikinig, mapalad ang makikinig, kung tutuparin nila ang nakasulat dito, sapagkat ang sinabi rito, ang mga hula, ang tinutukoy, ay malapit nang mangyari. Sino ang nagsabi? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Meron bang mabasa po natin sa Biblia na bilang pagpatunay na ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi, lahat na nakasulat, lalo na sa mga hula sa banal na aklat, ay matutupad? Kapatid na Abilino, meron ba po tayong mababasa para mapatunayan po natin na ang ating Panginoon Hesukristo mismo, siya ang nagsabi na ang lahat na mga hula ay matutupad? Meron ba po tayong mabasa? Opo, kapatid na Makarayo, meron tayong mababasa. Dito po natin makikita sa 5:18 ng Mateo. Ito po ang mababasa natin. Sinabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan hanggat hindi natutupad ang lahat. Yan po. Maliwanag po sa binasa sa kapatid na ministro ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat na mga nakasulat sa banal na aklat, lalo na sa mga hula, ay matutupad rin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mahalaga. Ang ginawa nating paksa ngayon ay tinalakay po natin gaano kahalaga ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Yun ang makita sa background po namin, sa programa namin, na makita ninyo sa screen, sa cellphone, kung maglantaw o manonood kayo sa Facebook at sa YouTube. At kung doon kayo manonood sa TV screen nyo, sa YouTube, sa PEDM Universal, makita po ninyo ang background sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Bakit ito ang inilagay po namin? Kasi mahalaga po ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan para sa tao. Bakit? Meron ba po tayong mababasa sa Biblia? Mapapatunayan ba kung ang Biblia ang babasahin po natin? Kapatid na Louie, meron ba po tayong mababasa na merong tatak ng Espiritu Santo, at ang tatak ng Espiritu Santo ay makadulot ng tao sa katubusan o sa kaligtasan? Meron ba po tayong mababasa sa Biblia? Meron po tayong mababasa, kapatid na Makarayo, at ito lang po ay basahin natin sa 4:30 ng Episo, at ito po ang pahayag. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Maliwanag po sa binasang talata na nakasulat sa Biblia na mayroong tatak ng Espiritu Santo para sa katubusan ng tao pagdating sa araw na itinakda. Yun ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ang binasa sa kapatid na ministro, kapatid na Louie, ang binasa niya ay King James Version sa Tagalog. Babasahin ko itong Cebuano sa ang salita ng ang pulong sa Diyos, i-translate ko sa ang salita sa Diyos dito na sa Episo 4:30. Ito ang mabasa po natin sa Biblia. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang tinutukoy, sapagkat ang banal na Espiritu o Espiritu Santo ay siyang tanda o tatak na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan, ang Espiritu Santo, ang tatak ng Espiritu Santo, ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating sa araw ng paghuhukom. Ano ang maibigay na ikabubuti sa tatak ng Espiritu Santo? Ang tatak ng Espiritu Santo o tanda para ito sa kaligtasan ng tao na itinakda ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghukom. Kaya diyan sisingilin ang mga tagapaglingkod ng Panginoong Diyos.
kung may pagkukulang ang mga lingkod ng Panginoong Diyos sa pagbigay alam sa mga tao tungkol sa kaligtasan, lalo na sa nabasa po nating talata sa Biblia, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Kaya nga importante sa buhay ng tao ang Espiritu Santo, lalo na sa panahon natin ngayon. Mga giliw po na tagapakinig po sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, susuriin po natin sa Biblia ang ikaliligtas ng tao pagdating sa araw ng paghukom sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dahil ang Espiritu Santo, mayroon siyang gagawin na tatakan ng Espiritu Santo para matanggap ang kaligtasan pagdating sa araw ng paghukom. Ang tanong, saan isinulat ng Espiritu Santo ang tatak ng Espiritu Santo para ang tao mailigtas pagdating sa araw ng paghukom? Kung saan ito isusulat ng banal na Espiritu Santo? Walang iba kundi diyan sa isip at sa puso ng tao. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Pipi? Opo, kapatid na makarayo. Ating mabasa sa 10, Hebreo 15 hanggang 16. Sa Hebreo 10:15 hanggang 16. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na 16, ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yun, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso, at isinulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Sino ang nagsabi? Sabi ni Apostol si Pablo, at ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya, ang sinong nagsabi? Ang banal na Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo rin. Anong sinabi ng Espiritu Santo? Ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng araw na yaon. Sabi ng Panginoon, Espiritu Santo, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Saan isusulat ng Espiritu Santo ang tatak para sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghukom? Diyan sa puso ng tao at sa isip. Yon ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Ngayon, saan ba ang puso, saan ba ang pag-iisip ng tao? Nasa ulo, nasa noo. Mabasa ba po natin na ang tatak diyan mailagay sa noo sa mga tao, at ang tatak na diyan isulat sa noo para ito sa kaligtasan? Mayroon ba po tayong mabasa sa Biblia, kapatid na Rudy? Mayroon po, kapatid na makarayo. Basahin lang natin King James Tagalog version sa Apokalipsis Kabanata 7, talata 2 hanggang 3. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na lagay nga taglay ang tatak ng Diyos na buhay, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaluubang may ipahamak ang lupa at mga dagat, at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Saan maisulat ang
ang tatak ng Espiritu Santo? Diyan sa noo. Baka mayroong magtanong sa atin. Nasa isip nila, magtanong sila, o bakit kayong lahat na mga PIDM, bakit hindi namin makita sa noo niyo ang mga ang tatak ng Espiritu Santo kung totoo ang sinabi niyo na natatakan kayo ng tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao? Ang sagot po namin, mga giliw po naming tagapakinig, kung mayroon mang magtanong diyan sa isip, sa mga nakakita sa mga PIDM, bakit walang tatak sa Espiritu Santo sa noo niyo? Ang sagot po namin, ano ang kadahilanan? Bakit? Ito ay aral sa nakasulat sa Biblia na ang tatak ng Espiritu Santo ay hindi sa pamamagitan sa literal na pagtatak. Kasi kung literal na pagtatak ay gagamitin na ang langking at karayom at susugatan ang balat ng tao. Kung literal na tatak ang tinutukoy sa nakasulat sa Biblia, para sa pagpatunay, babasahin ko po ito, ang nakasulat sa Levitico 19:28. Ito po ang mabasa po natin na nakasulat sa Biblia. Huwag ninyong kukudlitin o kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Labag sa kalooban ng Panginoong Diyos. Labag sa kagustuhan ng Panginoong Diyos na ang tao ay magtatak sa anumang tanda diyan sa laman, kung susundin po natin ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kaya nga, ang tatak ng Espiritu Santo, isinulat niya sa isip at puso sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. At diyan sa noo, diyan sa isip ng tao, isusulat ng Panginoong Diyos o sa noo, sa mga lingkod o sa mga tao, mga tauhan sa Espiritu Santo na tinuturuan niya sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia diyan sa kanilang noo. Ang nakakaalam, ang mga lingkod lang ng Panginoon at ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam kasi siya ang nagmayari sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Yon ang nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Pero patunayan po natin diyan sa nakasulat sa Biblia, mayroon pa po tayong mababasa sa Biblia na ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao, ang mga tao na natatakan sa tatak ng Espiritu Santo ay tiyak na mailigtas pagdating sa araw ng paghuhukom. Tingnan po natin ang nakasulat sa Biblia, kapatid na Rumi. Ang mga tao ba na mayroong tanda sa tatak ng Espiritu Santo sa kanilang noo ay tiyak na mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia na maliligtas at hindi maisama sa kapahamakan sa mga tao na walang tanda sa kanilang mga noo. Mayroon pa po tayong mabasa sa Biblia. Mayroon din, kapatid, na karayo ating babasahin dito sa Apokalipsis, sa Kabanata 9 at sa talatang 3 hanggang sa 4. At na nagsilabas sa usok ang mga balang sa lupa at binigyan sila ng kapangyarihan na gaya ng mga alagdan sa lupa na may kapangyarihan. At sinabi sa kanila na huwag ipahamak ang damo sa lupa, ni ang anumang bagay na sariwa, ni ang anumang punong kahoy, kundi ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Maliwanag po sa binasa na talata sa Biblia na pagdating sa araw ng kapahamakan dito sa lupa, ang mga tao lang na hindi mapahamak pagdating sa araw ng paghuhukom, ang mga tao na mayroong tatak sa Diyos sa kanilang mga noo. Anong tatak ang nabasa po natin sa Biblia? Sa Efeso 4:30, sabi ni Apostol nga si Pablo, ang tatak ng Espiritu Santo para sa ikatutubos ng tao pagdating sa araw ng paghuhukom. Pag meron ang tao tatak ng Espiritu Santo, sabi ni Apostol nga si Pablo, ang tanda ng Espiritu Santo, tatak ng Espiritu Santo ay katiyakan sa kaligtasan ng tao pagdating sa araw ng paghukom. Kaya nga mahalaga, mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Ang
tatak sa Espiritu Santo para sa kaligtasan. Makukuha lang sa tao kung ang tao ay nasa Espiritu Santo. Dahil siya lang ang nakakaalam, ang Espiritu Santo, sa tatak na nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga mahalaga ang paglilingkod sa mga tao sa Espiritu Santo. Ang dapat gawin sa tao, ang masabi lang namin sa inyo, mga giliw po naming tagapakinig, lahat naming programa, sundin po ninyo ang mga programa po namin sa radio station. At kung makapag-isip kayo at magdesisyon kayo na magtanong kayo, magpunta lang kayo sa PEDM Village sa Puro 4 Danao at magtanong kayo sa amin para sasagutin po namin kayo at maipailiwanag namin sa inyo ang tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan sa Espiritu Santo, sa pamamagitan din sa tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. At hindi lang hanggang lang dyan ang doktrina sa PEDM, ang tatak sa Espiritu Santo para sa kaligtasan sa tao. Mayroon pang mga bagay, lalo na sa mga salita. Aabot kita mamaya sa paksa na ito na tinalakay natin ngayon sa oras na ito. Ngayon, ang susuriin po natin sa nakasulat sa Biblia, mahalaga po para sa tao na makatanggap sa tatak sa Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dahil mayroong hinaharap po natin na darating na malaking kapighatian. Mababasa po natin sa nakasulat sa Biblia, dito po ang nagsabi, ang ating Panginoong Hesukristo. Saan po natin mabasa ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na dapat ito paghandaan ng mga tao? Mga tao, dito babasahin po natin sa Mateo 24 at sa talatang 21. Ganito po ang nakasaad sa nakasulat sa banal na aklat. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa na nangyari buhat papasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. Kung mangyari ito, ang malaking kapighatian na darating na hinaharap natin ngayon, mga kapatid at mga giliw po namin na tagapakinig sa programa na ito, mayroong hinaharap natin. Mangyari ang malaking kapighatian at ang panahon na ito ang binanggit ni Apostol na si Pedro. Kasi si Pedro, meron siyang sinabi, isang hula na mangyari sa mga bagay na nandito sa buong mundo at sa buong mundo. At ang sinabi ni Apostol nga si Pedro, ang lahat na mga bagay dito sa mundo, pati na ang buong mundo ay ang sabi ni Apostol nga si Pedro ay Biblia na ang pakinggan po natin. Mabuti na tayo ang nagtanong, ang Biblia ang sasagot. Si Apostol Pedro, binanggit na natin si Apostol nga si Pedro. Ano ba ang sinabi ni Apostol nga si Pedro, kapatid na Jordan? Tungkol sa tanong po natin, ano ang mangyari sa mga bagay? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, pati na ang buong mundo. Ano ang mangyari, kapatid na Jordan? Ayon po dito sa nakasulat sa banal na aklat, sa unang Pedro siya kabanata 4, talata 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mga pakahinahon at mga puyat sa panalangin. Ito po ang nababasa po natin. Mayroong wakas sa lahat ng mga bagay at wakas sa buong mundo. Ang sinabi, ang binasa sa kapatid na ministro, kapatid na Jordan, ang Tagalog King James Version. Babasahin ko ito sa ang salita ng Panginoong, ang salita ng Diyos sa unang Pedro 4:7. Ito na ang mabasa po natin sa Biblia. Malapit na ang katapusan ng mundo, kaya pigilin niyo ang sarili niyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin niyo. Ano ang sinabi ni Apostol na si Pedro? Tungkol sa lahat na mga bagay at sa buong mundo, malapit na ang katapusan. Sa lahat na mga bagay dito sa mundo at sa buong mundo, malapit na ang katapusan. Ito ang sinabi ni Apostol nga si Pedro. Wala tayong magawa.
Biblia ang binasa po natin. Sabi sa nakasulat sa Pahayag 1:3, ano ang binasa kanina sa kapatid na ministro sa 1:3 sa Pahayag? Mapalad ang mga bumabasa at ang mga nakikinig sa nasulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. Sabi ng ating Panginoon Kristo, lahat ng mga hula sa Biblia ay matutupad. Kung matutupad, sabi ng ating Panginoon Kristo, ang buong mundo, malapit na ang katapusan. Kung mayroon mang mga tao na hindi maniniwala, wala tayong magawa kasi Biblia ang nagpaliwanag sa atin. Biblia ang nagsabi sa atin. Binasa lang namin ang nakasulat sa Biblia para mapakinggan sa lahat na nakikinig sa programa na ito ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Makakaasa po kayo, mga giliw po naming tagapakinig. Patuloy kaming mangangaral tungkol sa kaligtasan para malalaman niyo ano ang dapat gagawin natin bago ang katapusan sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, pati na ang buong mundo. Pagdating sa araw ng paghuhukom, tiyak, kahit ng makapangyarihan na tao ay sumisigaw. Babasahin ko po dito sa aklat ng Sifania, Kabanata 1 at sa talatang 14, kama sa 18, ganito po ang nakasulat sa Biblia. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatuwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Nako, nakikilabot. Kung babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia, dapat bigyan nating pansin ang mga nakasulat sa Biblia. Lalo na sa mga hula na nasa Biblia na binasa po natin ngayon sa programa na ito. Sa versikulo 18, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuutan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kaniyang paninibugho, sapagkat wawakasan niya. Oo, kakilakilabot na wakas kanilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Lahat na nagsisitahan dito sa lupain, sa buong mundo ay malapit na ang katapusan. Ganito po ang nabasa po natin sa Biblia. Ito ang dahilan bakit ang mga ministro ng PEDM patuloy na nangangaral tungkol sa kaligtasan ng tao. Ano man ang mangyari sa mundo. Hanggang hindi pa natutupad ang hula, hindi kami huminto sa pangangaral upang maipalaganap ang pananalig sa mga tao diyan sa Espiritu Santo para makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan sa pagtuturo ng Panginoon sa Espiritu Santo at sa tatak ng Espiritu Santo para ikaliligtas pagdating sa araw ng paghuhukom. Ganito po ang dahilan bakit naitatag ang relihiyon na PEDM pagdating sa araw na ito. Dahil mga kapatid at mga kaibigan, huminto po muna kami sa maiglit. Saglit. Pag-isipan po muna natin, ano kaya ang sitwasyon sa buong mundo ngayon? Ang sitwasyon sa buong mundo ngayon ay itinataan na ito sa Panginoong Diyos sa apoy pagdating sa araw ng paghuhukom. Sa Biblia, mayroon ba po tayong mabasa? Kapatid na Dani, nandito na ang Biblia, sa hawak ko na ang Biblia. Dito po sa 2 Pedro, Kabanata 3 at sa talatang 5 hanggang 7, kama 10 hanggang 12 ang pagbasa po natin. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad,
datapuat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na masama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagunaw. At dito sa 6, sapagkat sadyang nilimot nila ang mayroong sanglibutan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nasa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawa ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatan talaga sa apoy na itinaan ang sanglibutan natin ngayon sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Dalawa po ang tinutukoy o ang binanggit ni Apostol nga si Pedro sa hula na ito. Una, natupad na ang isa. Ang una, yung ginunaw ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng paghatol niya sa mga taong masama, nilipol silang lahat at ilan lang ang mga taong nailigtas noong nangyari ang baha o tubig sa panahon ni Noe. Ngayon, ang sanglibutan na ngayon nandito tayo sa panahon po natin ngayon, ang dapat gawin ng tao hindi na magbigay ng kumpiyansa ang mga tao. Kasi sa nabasa po natin sa Biblia, ang sanglibutan ngayon ay itinataan ito sa araw ng paghuhukom sa apoy at paglilipol ng mga taong masama. Ano ang mangyari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghuhukom? Sa 10 hanggang 12, ito na ang hula ni Apostol nga si Pedro, datapuat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalingitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano nga anyo ang mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinagkananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ano ang mangyari sa lahat ng mga bagay na nandito sa lupa? Dito sa mundo, pati ang langit at ang lupa ay masusunog at mapupugnaw sa matitinding init pagdating sa araw ng paghuhukom. Maniniwala man kayo o hindi, mga giliw po naming tagapakinig, ito ang nabasa po natin sa Biblia. At sabi ng ating Panginoong Hesukristo, lahat na mga naisulat sa Biblia, lalo na sa mga hula, dapat paghandaan sa mga tao dahil sa nabasa po natin sa pahayag 1:3, malapit na itong matupad. Ito po ang nabasa po natin na nakasulat sa Biblia na dapat paghandaan po natin, mga giliw na tagapakinig sa programa na ito. Kaya nga ang mangyari sa buong mundo pagdating sa araw ng paghuhukom, wala nang matira nito. Lahat pagdating sa araw ng paghuhukom, ito na ang kawakasan sa lahat na mga bagay, sa mga taong lilipulin ng Panginoong Diyos. Hindi nakatanggap ng kaalaman sa katotohanan. Yon ang nabasa kanina sa unang Timoteo 2:3 hanggang 4. Ngayon, ay pruibahan po natin, kapatid na Art. Mayroon ba po tayong mabasa? Ano ang mangyari Mayroon sa buong daigdig? Kung babasahin po natin ang nakasulat sa Biblia, dagdagan pa po natin. Ang binasa natin sa Bagong Tipan, puntahan po natin ang Lumang Tipan. Ano ang sinabi? Lalo na ni Propeta Isaiah sa Lumang Tipan. Kasi ang nabasa natin kanina, nasa Bagong Tipan, sulat ni Apostol nga si Pedro. Puntahan natin ang nakasulat sa Lumang Tipan. Ang nakasulat din sa Isaiah sa iyang kapitulo, versikulo 1:3,
ito ang binanggit na atin mababasa sa ang salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos dito sa Isayas. Makinig kayo, wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang sa hindi na ito mapakinabangan at pangangalatin niya ang mga mamamayan dito. Sa 3, lubusang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Yan ang binanggit sa Isayas. Sa nabasa po natin na nakasulat sa Biblia maliwanag. Sabi na sa binasa na nakasulat sa Biblia, makinig kayo. Wawasakin ng Panginoon ang mundo hanggang na hindi na ito mapakinabangan. Lubosang mawawasak ang mundo at walang matitira rito. Kasi ito na ang katapusan sa mundo pag dumating na ang araw ng paghuhukom. Pero baka mayroong magtanong po sa mga giliw po na nating tagapakinig sa programa na ito. Kung tatanungin namin kayo, mga ministro ng PEDM, alam ba ninyo kailan mangyari ito? Ang sagot po namin, Diyos lang ang nakakaalam. Ang ibinigay lang sa atin ng mga tao ay ang paghahanda. Ang paghahanda bago pa dumating ang araw ng paghukom. Pero pagdating sa araw na iyon, Diyos lang ang nakakaalam. Pruibahan po natin, kapatid na Jason, meron ba po tayong mabasa sa Biblia? Opo, Brad Macarayo. Dito lang po mababasa natin sa Mateo 24, versikulo 36. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Diyos lang ang nakakaalam, kahit na ang mga anghel, hindi nila alam kailan mangyari ito. Kaya nga, sa bibig ng mga ministro ng PEDM, hindi kayo makakarinig sa amin na magbanggit kami ng taon, kailan ito mangyari, at ng buwan at pitsa. Dahil Diyos lang ang nakakaalam. Kung kailan ito mangyari, ang sa atin lamang na dapat maghanda o palaging handa kita sa lahat na panahon, kailan ito darating ang araw ng paghukom, kasi siya lang ang magbaba o magawa ng paghatol pagdating sa araw ng paghukom. Mga giliw po namin na tagapakinig sa programa po namin, bakit? Magtanong po tayo, bakit mayroong mangyari na katapusan sa mga bagay at sa mga taong lilipulin ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghukom, at katapusan sa buong mundo? Bakit mangyari ito? Dahil ang buong mundo ay nababalot ng sumpa ng Panginoong Diyos at masusunog ito sa pamamagitan din ng apoy. Mabasa po na, mayroon ba po tayong mababasa para mapatunayan po natin, kapatid na Jason, diyan sa banal na aklat? Mayroon po, Brad Macarayo. Basahin lang po natin sa Isayas 24, versikulo 6. Ito po ang mababasa. Kaya't nilamo ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nangasunog at nangangilan ang tao. Sa nabasa po natin sa Biblia, masusunog ang sa pamamagitan ng apoy, at ang dahilan dahil ang buong lupa ay nababalot sa sumpa ng Panginoong Diyos. Alin ang sumpa na tinutukoy sa hula na ito? Ito ang ikatlong sumpa na mangyari sa buong mundo. Dito po mabasa po natin sa Apokalipsis, Kabanata 11,
At sa talatang 14, ganito ang nakasaad. Nakaraan na ang ikalawang sumpa. Narito, nagmadaling dumarating ang ikatlong sumpa. Isa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, maliwanag po na ikatlong sumpa ang hinaharap po natin ngayon. Na pagdating sa ikatlong sumpa, tiyak na ito na ang katapusan sa lahat ng mga bagay at sa buong mundo. Sa lahat ng mga taong lilipulin ng Panginoong Diyos pagdating sa araw niyaon. Ngayon, susuriin po natin sa nakasulat sa Biblia kung saan ang ikatlong sumpa o ano ang ibig sabihin ikatlong sumpa. Ano ba itong sumpa? Walang iba, ito ang digmaan, ang tinutukoy, ikatlong digmaan. Mayroon ba po tayong mababasa sa Biblia para mapatunayan po natin, kapatid na GM? Meron po talaga tayong mabasa, kapatid na makarayo. Basahin lang po natin sa 42:25 ng Isayas. Ito po ang nakasulat sa New Filipino Version. Babasahin mo sa Tagalog, sa New Filipino Version. Opo, kapatid na makarayo. Ito po ang nakasulat. Kaya ibinuhos niya sa kanila ang nag-apoy niyang galit, ang karahasan ng digmaan, nabalot sila sa lagablab nito. Gayon may hindi pa rin sila nakaunawa. Nilamon sila nito, ngunit hindi pa rin nila ito binulay sa kanilang puso. Ang ikatlong sumpa na makasusunog sa lahat ng mga taong lilipulin ng Panginoong Diyos dahil sa kasamaan na nagawa ng lahat ng mga tao. Ito ang ikatlong digmaan. Kailan nangyari ang unang nangyari na ang unang digmaan at nangyari na ang ikalawang digmaan. Kailan nangyari ang unang digmaan? Pangdaigdig. Nangyari ito sa July 27, 1914. Ito ang unang nangyaring digmaang pangdaigdig. At ikalawang digmaang pangdaigdig nangyari sa September 1 sa 1939 hanggang 1945. Nangyari ang ikalawang digmaan. At ang hinaharap po natin ngayon ay ang ikatlong digmaan. Nako, kapatid na Dani, kung susuriin po natin ang nangyari sa unang digmaan hanggang sa ikalawang digmaan, mas mahigit pa ang hinaharap natin ngayon na, nako, ito na ang sinabi sa hula sa Biblia, katapusan sa mga bagay at katapusan sa buong mundo. Dahil, magbigay po tayo, kapatid na Dani, mas mahigit pa ang nangyari sa ang unang digmaan, hindi pa makahihigit sa ikalawang digmaan. Kasi sa ikalawang digmaan, kapatid na Dani, meron silang ginamit na mga bomba. Yung tinawag, kapatid na Dani, na ang isa ay little boy. Mga atomic bombs. Oo. So, dalawang ginamit nila na doon nila ibagsak sa Japan. Kapatid na Dani, ano ang nangyari? Ang nangyari nun, yung mga bomba atomika, dahil hindi pa nuclear yun, atomic bomb pa lang yun, mas masahol ang nuclear. So, ang nangyari sa Japan, sa Nagasaki at Hiroshima, ay yung na bomba na doon, hindi na tinutubuan ng grass, mga damo, yung mga epicenter doon. Nako, ang bomba na ito, yung ang isa, little boy, doon binagsak sa Nagasaki at Hiroshima. Nako, takot ang mga nakasaksi noon ang nakakakita sa nangyari, resulta sa dahil yung igo talaga sa natamaan sa epicenter, yung pinaka-target nila ay nag-disintegrate yung mga tao doon. Oo. Natutunan na wala. Oo. So, yun, kapiligro. Ngayon, mas mahigit pa, kapatid na Dani. Dahil, halos, mabilang lang ang mga bansa na walang, yung tinawag na mga nuclear, kagaya ng intercontinental ballistic missile. Merong long range at merong short range. So kung isa lang, yung intercontinental ballistic missile, kung nagkakarga yun ng mga nuclear bombs, marami. Kapag
binagsak na yun, sa ibang dapat mag-scatter yung mga bomba. Oo, kung maliit lang ang bansa, isang intercontinental ballistic missile, ako, tiyak na magugunaw. Mawawasak ang isang bansa. Kaya nga peligro. Pagdating sa araw ng paghukom, dahil hinula na ito kung meron mang mga tao na hindi maniniwala, ito ang ibigay po namin. Ito po ang ibigay po namin na bilang halimbawa, nangyari na ito Nangyari na sa ginunaw ang dalawang lugar, ang Sodoma at Gomora. Ano ang nangyari sa dalawang bansa? Ang nangyari, nako, kung tingnan po natin ang naisulat sa banal na aklat dito sa nakasulat sa 2 Pedro, Kabanata 2 at sa talatang 6. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan sa Sodoma at Gomora na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga nagsisipamuhay na masama. Mayroong isang halimbawa na ibinigay ng Panginoong Diyos. Nawawala sa mapa ang dalawang bayan, ang Sodoma at Gomora, at pinapaging abo sa nabasa po natin sa nakasulat sa Biblia. Ganito po ang nabasa po natin sa Biblia. Kaya dapat na bigyan natin pansin ang mga hula na nakasulat sa Biblia. Ang masabi lang natin, kung mayroong mga babala na sasabihin ng gobyerno po natin, lalo na kung mayroong darating halimbawa ng bagyo, o halimbawa na mayroong parating na mayroong makapahamak ng mga kapahamakan para sa tao, lalo na sa mga bagyo, ang mga tao ay maghanda sila, makikinig sila. Ano na kaya? Ang mga hula na nakasulat sa Biblia, dapat paghandaan po natin ito. Mga gili pong tagapakinig sa programa na ito. Ito ang dahilan bakit patuloy kami na nangangaral para sa kaligtasan ng tao. Ngayon, magkuha tayo nung nangyari ang unang paghatol ng Panginoong Diyos sa mga taong masama noon, sa panahon ni Noe. Meron bang ibigay na kaligtasan ang Panginoong Diyos sa mga tao para mailigtas sila noong ginunaw ng Panginoong Diyos o nilipol sila sa pamamagitan ng baha o tubig nung panahon sa mga araw ni Noe? Kapatid na Abilino, ano ang mabasa po natin sa Biblia, lalo na sa mga isinulat ni Apostol nga si Pablo sa Biblia? Opo, kapatid na Makarayo, dito natin mababasa ang salita ng Diyos. Hebreo sa 11 at 7. Ganito po ang ating mababasa. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya. At sa pananampalataya niya na hinatulan ang tao sa mundo. Malaking pananampalataya ni Noe sa Panginoong Diyos, kaya binigyan siya babala ng Panginoong Diyos sa mangyari sa buong mundo. Hahatulan ng Panginoong Diyos sa ang mga tao noon, at mayroong sinabi ang Panginoong Diyos sa kanya para mailigtas siya, ang kanyang sarili at ang kanyang asawa at ang iyang pamilya at ang kanyang pamilya. At ang nangyari noon, noong ginawa ni Noe, tinupad niya ang utos ng Panginoong Diyos para maligtas siya at ang buong pamilya niya. Ang ginawa niya, nagawa siya ng daong o barko noon. Ito ang ginawa ni Noe. At hindi lang ganon, hanggang dyan lang sa paggawa ng arka ang ginawa ni Noe. Binigyang alam niya ang mga tao, sinabihan niya ang mga tao na mangyari ang paghuko o paghatol ng Panginoong Diyos sa mga taong masama noon. Kaya nga si Noe, mabasa po sa Biblia, mababasa po na siya ay isang mangangaral, isang lingkod ng Panginoong Diyos, mangangaral sa katuwiran, si Noe. Mabasa po ito sa 2 Pedro 2:5.
At ang nangyari, hindi naniwala ang mga tao, hindi tinanggap ang pangangaral ni Noe tungkol sa kaligtasan. Diyan mabasa po natin sa unang Pedro 3:20. Ito po ang nabasa po. Kaya nga nalilipo lahat ang mga tao sa pamamagitan sa baha nung hinatulan ng Panginoong Diyos ang mga taong masama noon sa pamamagitan ng baha, at ang nailigtas si Noe lang dahil sila lang ang nakapasok sa loob ng arka noon. 8 lang sila katao. Ang asawa ni Noe at 3 niyang anak na lalaki, at ang 3 ka mga babae na asawa sa mga anak niya na 3 lalaki, 3 babae, 4 na lalaki at 4 na babae. Si Noe at 3 anak niya na lalaki, si Noe at ang asawa niya, at ang mga asawa sa mga anak ni Noe, 8 sila lahat, nasa loob ng arka doon ay nailigtas noong nilipol ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng baha ang buong lupa dito sa buong mundo noon. Kasi hindi kasali na nililipol ng Panginoong Diyos noon. Ang unang paghatol ng Panginoong Diyos ang buong sanglibutan. Ang mga tao lang na nakagawa ng kasamaan noon ay inililipol ng Panginoong Diyos. Hindi kasama ang buong mundo. Pero pagdating sa araw ng paghuhukom, sa ikatlong digmaan, tiyak na ito na ang katapusan sa buong mundo at sa lahat ng mga bagay na ito at sa mga tao na lilipulin ng Panginoong Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom sa pamamagitan ng ikatlong digmaan. Pag-isipan ninyo, ang mga nuclear, lalo na sa mga intercontinental ballistic missile. I-search ninyo sa YouTube. Ilang bansa ngayon na maraming mga intercontinental ballistic missile. Nandyan ang mga bilang lahat sa intercontinental ballistic missile. Kung ipaputok ito lahat, ano ang mangyari sa mga bulkan? Ano ang mangyari sa mga ring of fire na nasa ilalim sa lupa? Pati na sa ilalim ng dagat. Kasi mayroong mga apoy, kapatid na Dani. Diyan. Kahit na nasa ilalim ng dagat, kapatid na Dani. Pupuktok pa yung bulkan. Alam na sa tibok. Pero ang hindi lang nila alam, Bradani. Kung kailan puputok. Kung kailan mangyari ang lindol. Mabuti pa ang bagyo, kapatid na Dani. Ma-predict pa. Malalaman pa sa pag-asa. Pero pag ang pag-usapan ay ang lindol na mangyari, nako, mahirap malaman. Hanggang dito hanggang diyan lang ang kaalaman ng nasa PBOX. Ano kalakas o ano kahina ang nangyaring lindol. Kapag nangyari na, saka malalaman ang lakas ng lindol. Pero sa hindi pa ito mangyari, nako, hindi mapaghandaan hanggang ngayon, kapatid na Dani. Wala pang teknolohiya ngayon na makapag-predict ng lindol kung kailan. Dahil hindi na alam kung kailan kung vulkan, kailan puputok. Pero kung yung mga tectonic plates, hindi rin alam kung kailan mag-slide. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, ano kaya ang mangyari? Dapat ba natin ipagkawalang bahala ang mga naririnig po natin na binasa po naming talata sa Biblia? Kayo lang ang mag-isip, mga kapatid at mga kaibigan. Ang sa amin lang na ang kaligtasan para sa tao pagdating sa ikatlong digmaan, sa araw ng paghuhukom, ay ang kaligtasan, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Dahil diyan sa The Passion, sa John chapter 14 verse 15 to 17, ang mabasa po natin sa nakasulat sa Biblia, ang Espiritu Santo ay tagapagligtas. Sinong nagsabi? Ang ating Panginoon Jesucristo. At ang isa sa mga bagay na gagawin ng Espiritu Santo pagdating sa araw ng paghukom, siya ang magtuturo sa lahat ng mga bagay. Sa John chapter 14 verse 26, ang salita ng Diyos. At ang isa sa mga ituturo ng Panginoong Diyos, diyan sa Efeso 6:17, ang mga salita ng Diyos. Para ikaano sa tao ang ibibigay ng salita sa Diyos, ang magbigay ang Espiritu Santo para ang tao makatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan sa salita na inihalin tulad sa espada o tabak. Yun na ang ikaliligtas sa tao pagdating sa araw ng paghuhukom, sa digmaan, sa kamatayan at sa tagutom. Mabasa po natin sa nakasulat sa Job 5:20. Kaya nga ang dapat gagawin ng tao ay maglilingkod siya sa Roma City size diyan sa Espiritu Santo at tatanggap siya ng panalangin sa Espiritu Santo para magdasal siya sa Espiritu Santo at pakinggan siya
sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng panalangin na ibibigay sa Espiritu Santo sa Judas 1:20. Kaya pag nandun ka na naglilingkod sa Espiritu Santo, ang gagawin mo ay mangangaral ka sa Ebanghelyo ng Espiritu Santo sa unang Pedro 1:12. Ito ang ginagawa po namin, mga kapatid at mga giliw po naming tagapakinig. Kaya nga mahalaga para sa tao na maglilingkod po tayo sa Espiritu Santo. Kaya ang hangad po namin, mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, na pag-isipan ninyo ang narinig po ninyo na mga aral po namin na kinuha po namin sa banal na aklat bago pa mangyari ang araw ng paghuhukom pagdating sa ikatlong digmaan. Nasa loob na tayo, madatna na tayo na sa loob sa paglilingkod sa Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga giliw po naming tagapakinig sa programa na ito, wala naman kaming oras. Ito po ang inyong lingkod, kapatid na Hermogenes Macarayo. Ito rin si Brother Danilo Nakwa. At ito na naman po si Brother Jason Lopez. Ito naman po si Arturo Saltarin. At ito naman po si Abilino Nabalitan Jr. At ito naman po ang iyong Evangelista, Rudy Camos. At ito naman po, Brother Louis Dueñas. At ito naman po ang iyong lingkod, John Maynard Magalso. At ito naman po si Pipi Lopez. At ito naman po ang iyong lingkod, Evangelista Brother Jerry Villacoro Amutya. At ito naman po ang iyong kapatid, Rumira Marcamos. Magandang gabi sa iyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid.